Good day everyone. So my name is Christian Ramirez. So dahil online lang po tayo ngayon is i-skip na po natin yung ating icebreaker. So skip natin. So ito po yung topic natin. So ang topic po natin ngayon is about sa the influence of IT on culture and social behavior. So with the prevalence of technology getting widespread, there are issues both positive and negative. So, ang sabi dito daw, so ang teknolohiya daw ay may dalawang muka. Yun ang tinatawag na masama at hindi. So, tinatalakay yung mga positibo at negatibong epekto ng ICT sa mga individual. So, sa madaling salita, ang ICT daw ay nakatulong sa pag-unlad ng mga produkto. Ngunit, meron ding mga panganib like cyberbullying and mga pag-a-addict sa iba or di na makontrol yung paggamit sa internet. So, next. So, ito. Dito. So, ang sabi dito, so kahit na mabuti daw o masamang epekto, ang epekto, ang mabilis na paglaganap o pagsunog ng ICT ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga tao. So, mas madali na makipag-ugnayan sa pag-aaral. So, katulad ng example natin, no. So, kapag kunyari may online class, so nagagawa natin na makipag-communicate sa isa't isa. So like na lang ginagawa ko ngayon is yun, nag-video ako ngayon through online. So ito yung mga tulong na nagagawa ng ICT sa atin. So next. So importance. So ayun nga. So sabi ko lang kanina, sobrang nakakatulong nga yung teknolohiya sa buhay ng bawat isa. So pero dapat hindi tayo umaasa lamang dito. So para magkaroon ng magandang buhay, so mahalaga rin ang pagkilala sa ating sarili at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. So makipag-communicate sa ibang tao, wag lang sa mga cellphone. So true verbal communication ang mas maganda kaysa sa online. Mas maganda nga dulot yung technology, but wait lang po. But mas maganda rin yung true communication ng verbal. So next. So dito. So dati kilala yung Pilipinas bilang texting capital of the world dahil sa dami ng mga text messages na ipinapadala at tinatanggap araw-araw. So ngayon naman itinuturing naman itong most social nation. So ayon sa pag-aaral daw, noong 2015 daw ng Opera Mini is ibig sabihin, mas aktibo ang mga Pilipino sa paggamit ng social media at iba pang online platforms para makipag-ugnayan sa isa't isa. Alam naman natin yan. Halimbawa na lamang na araw-araw natin ginagamit ay Messenger, Facebook at Gmail at iba pa. So next. So dito. So ayon sa pag-aaral ng Opera Mini, mas marami ang mga Pilipino na gumagamit ng social media kaysa sa ibang website gamit ng kanilang mga mobile phone sa kanilang listahan. So meron 15 bansa na may pinakamaraming user sa buong mundo. So nangunguna yung Pilipinas sa maraming paggamit ng teknolohiya. So kitang-kita naman natin yung epektibo ng paggamit ng technology sa ating bansa. So kahit mga kabataan na humalag din sa social media, so ayun. So kahit nga po yung mga kabataan nating mga pinsan, kapatid, or kahit mga 10 years old, 9 years old, so nakikita po natin na more on more on cellphone na rin yung ginagamit nila. So kahit sa pagbabasa po, mas inuuna nila yung online games, ganyan. So ayun po yung may magandang dulot naman yung teknolohiya sa atin, pero may disadvantage din kapag nasobrahan or hindi tama yung paggamit natin sa kanila. So next. Ito. So dahil sa pagiging mas mura at madaling makuha ng mga smartphone, mas maraming oras ang nagagawa ng mga tao online kahit saan kailan nila gusto dahil sa
kadalilanan ng pagdadala nito, sa kadalian ng pagdadala nito. So, hindi gaya noon, halimbawa, so, ang pagdadala ng mga sulat, ngayon, wala pang minuto, mapapadala na agad ng iyong mga mensahe. For example, di ba excuse me. So, yan. So, dati naman po, di ba, ang ginagamit lang is about sa pagsulat lang or yung mga inbox, ganon. Yung sinusulat nila yung mga letter na gusto nilang ipabatid sa mga taong malalayo sa lugar sa kanila. So, ngayon, through smartphone or cellphone po is napapadali communication. Isang text lang po, message sa send, tapos nandun na po agad, mababasa na po agad ng receiver po yung pinadala mong message. So, next. With this type of technological progress, it's also that attitude. So, dahil dito naman, dahil sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, nagbabago rin ang ugali at kilos ng mga tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, umaayon ng mga tao sa pagbabago ng teknolohiya para mas mapakinabangan ito. Gaya nga ng sabi ko, may negative effect at positive effect ito. So, ngayon ang kilos ng karamihan ay masatok sila sa paggamit ng kanilang social media kaysa sa paggawa ng mga assignments nila. So, yun, napapadali ang ibang mga gawain ay pag-research sa internet ng mga bagay-bagay. So, ayun nga. So, dati po is, kapag nag-research po yung iba is, pumupunta lang po sa mga library or libro para doon nila hanapin yung mga assignments po nila. So, ngayon po is iba na po yung ating ekonomiya dahil sa paglaganap ng teknolohiya. Yung research po natin is mapapadali na lang. Punta lang po tayo sa Google, search po natin yung gusto natin doon, lalabas na po agad yung ating gustong i-search. So, next. With the invention of cars and others. So, ito. So, next. So, katulad ng epekto ng mga sasakyan at iba pang uri ng transportasyon sa ating kultura na paglalakbay, nagdulot din ng malaking pagbabago ang teknolohiya at internet sa paraan ng ating pamumuhay. So, nagkaroon tayo ng mga bagong konsepto tulad ng online shopping, video conferencing at online learning na nagpapalawak ng ating mga opsyon at paraan ng pamumuhay. So, ayun nga. Dahil po ngayon, di ba dati naman po hindi na uso yung tinatawag nating Lazada, yung mga Shopee. So, more on na mamalengke lang po tayo is doon na po tayo bumibili ng mga gamit natin sa palengke. So, ngayon po kasi mag-download ka lang po ng app na Lazada or Shopee is mapapadali na po yung pag-order natin sa mga gusto nating bilhin. So, ayun po yung advantage ng teknolohiya sa atin. So, mas napapadali niya po yung trabaho natin. So, next. The past place. So, dito. Dahil sa mabilis na pagbabago ng mobile technology at internet, nagbago rin ang pananaw ng mga tao sa pakikipag-ugnayan. At madali na ngayon ang pakikipag-usap sa mga tao kahit saan man sila naroroon. So, yun. Next. So, Gilkey 2015. Identifies articles. So, dito naman is, ayon kay Gilkey, noong 2015, marami at maliit na paraan kung paano binabago ng teknolohiya ang ugali ng mga individual ng mga pangkat ng tao araw-araw. Ito ay ang mga sumusunod. So, ayun. So, ang sabi dito, kahit di natin agad napapansin ng mga maliliit. Wait lang. So, ayun, dito tayo. So, ito. So, kahit hindi natin agad napapansin yung mga maliliit na pagbabagong ito ay unti-unti nagiging malaki na nagdudulot na tinatawag na generation wars sa social media. Dahil sa mga malinaw na pagkakaiba at ng mga henerasyon tulad ng baby boomers, Gen X at millennials. Syempre, hindi naman tayo pare-parehas ng pag-iintindi sa mga nakikita o nababasa sa iba. Biro sa iba naman hindi maganda ang labas. So, may iba't iba pong labas sa atin na mga napapanood natin. So, the impact on information and communication technology. So, malaki ang epekto ng ICT sa kultura at ugali ng tao.
ay mabuti man o masama, nagdudulot ito ng malaking pagbabago sa ating pamumuhay. Kaya mahalaga na balansin natin ang paggamit ng teknolohiya sa pagkilala sa ating sarili at pakikipag-ugnayan. Kapwa masama ang sobra, kaya dapat alam natin ito gamitin na may limitasyon. Kaya ayun nga po. So, sabi dito, mas maganda na gamitin natin yung ating cellphone or ating mga technology base lang sa kaya natin. So, wag nating abusuin yung technology. So, may oras ng paggamit ng cellphone, may oras ng pagbabasa, and may oras sa mga ibang bagay na dapat mong gawin. So, ayun yung tamang gawin para hindi natin naabuso yung technology. So, may maganda naman talagang dulot may maganda naman talagang dulot ang ICT sa atin, pero may hindi rin magandang dulot, kaya wag natin masyadong abusuin yung paggamit ng technology. So next. So in the Philippines sa Pilipinas, ang paglipat mula sa pagiging texting capital tungo sa most social nation ay nagpapakita ng pagtaas ng paggamit ng smartphone para sa social media, katulad ng mga imbensyon tulad ng telepono at sasakyan na nagbago rin sa ating ugali. Ang mabilis na pag-unlad ng mobile technology at internet ay nagrevolusyon sa pakikipag-ugnayan at negosyo. So ayan, mabilis na makipag-negosyo yung mga business natin. So madali sila makipag-collab madali sila makipag-collab. For example, sa mga companies. So madali po nila na-locate or madali po nila na-locate yung mga gusto nilang ipabatid sa kanilang other companies na makikipag-collab sa kanila. So ayun, next. So historical. So yan. So ang mga maliliit na pagbabago na dulot ng teknolohiya ay nagdudulot ng pagkakaiba-iba. So kaya mahalaga na balansin natin ang paggamit ng teknolohiya sa personal na paglago at pakikipag-ugnayan sa kapwa. So ayan lang po. Thank you for listening. So yun lang po. Thank you po.